Mga kababayan, welcome po sa aking YouTube channel That's My TV. Kahapon po sa patuloy na prayer rally sa Liwasang Bonifacio, nagsalita po si Jay Sonza at isiniwalat po niya ang mga kabulukan at sistema dyan sa Kongreso. Grabe po talaga ang mga kawalang hiya ang ginagawa ng mga congressman. Sa hindi pa po kilala kung sino si Jay Sonza, siya po ay dating sikat na batikang broadcaster sa television at radio commentator, so ngayon pakinggan na lang po natin siya at mawiwindang kayo sa sasabihin niya. At malaya po kayong magbigay din ng inyong mga reaction. Pero bago ang lahat, kung bago pa kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mundo ng politika. Okay, panuorin na po natin. Gabi, gatanaw ko ninyo, purbida nagkana ninyo. Dito ko duha ka adlaw sa Davao kay mamintik ko kanang kwan ba? Katong drone nga sige tuyok-tuyok dito. Antod kaniya sa aeroplano, sakay lang yapon ako tong CIA agent. Bago ko kayo batiin lahat, binabati ko muna ang lahat ng nakasubaybay sa iba't ibang vlogs na naka-ere, lalong-lalo na yung mga vlogs ng SMNI, DCAR at iba pa. Magandang gabi po. Tinatanong ako kanina, nung isang pasahero, ano bang pinaglalaban ninyo? Sabi ko sa kanya, ikaw, ano ba ang dapat ipaglaban mo? Sabi ko sa kanya, gusto mo ba na si Marcos ay manatili habang matapos yung isang kidney niya na naiiwan sa katawan niya? Gusto mo ba na ang sumunod sa kanya ay si Mr. Tambaloslos? Dalawa kasi ang importanteng malaman natin sa gabing ito. Number one, pilit at pilit nilang isinusulong ang Politicians Initiative. No to Chacha! 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 Pilit po nilang isinusulong, tapos iba-iba ang sinasabi ng COMELEC. Sabi, hindi po pwede, tapos kanina sabi na naman, baka po pwede. Ibig sabihin talagang meron ng intensyon na sa ayaw at sa gusto ng mamamayan ay susulong nila yung pagbabago sa saligang batas. Ano ba ang saligang batas ang gusto nilang baguhin? Ang pinapaliwanag ko nila sa atin, gusto daw nila economic chacha. Yung babaguhin daw yan, para nang sa ganon, makaganyak ng mga dayuhan na mamuhunan sa ating bansa. Hindi ko ninyo na itatanong, ang inyong lingkod po ay dating miyembro ng Business at Economic Reporter ng bansa. Araw-araw kausap po namin ang mga dayuhang ninegosyo. Walang problema sa konstitusyon. Ang problema, yun nung pabago-bago ang patakaran, halimbawa na, nung panahon ni Ramos, nauso yung BOO, yung Build, Operate, and Transfer, Build, Operate, and Own. Ang problema noon, yung mga kapital na dayuhan, hindi pa nagsisimula, hinihinga na ng 150 million. So, wala. Ganun din po ngayon. Araw-araw nagpapalabas ng press release ang Presidential Communications Office. Sabi nila, bilyones ng dolyar ang naipangako na ipapasok sa Pilipinas. Puro pangako nga.
wala pa hong pumapasok kahit sang kusing. Bakit? Sino ang mag-i-invest sa isang bansa na unang-una, may problema ka sa presidente, hindi mo alam kung nasa tamang pag-iisip o hindi. Pangalawa, may tiga-panday ka ng batas na ang gusto nila, abay, kasama kami riyan. Oo. Nung isang araw nga, hindi na ako nakapagpigil. Kasi, magmula ho nang nasa Australia siya, ang palaging nasa speech niya, we are at the forefront of another world war. Palagi niya pinagyayabang yun, Pilipinas, ika. Kumbaga sa mananabong, nanguurot ng giyera, lumalayas naman ang tinamaan ng Buenas. Oo. Ayun. Pumunta sa Germany. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero gusto ko lang balikan yung sa PI. No? Hindi po putang ina, ha? Politician's initiative. Bawal daw kasi magmura eh. Pwede litsing yawa, di lang putang ina. Pwede rin putanidana na rin kapampangan. Huwag lang putang ina. Kasi masama yun. Anyway, yung BI na yan, yun nga ho, ang dami nilang palusot. Pero ang totoo lang yan, gusto lang nilang makupo yung pamunuan. Simple lang eh. Malinaw ang salingang batas. At sabi nila, o sige, pwede naman yung Constituent Assembly. Bakit hindi? Para makatipid-tipid. Di ba? Although, hindi naman sila nagtitipid. Gastos ng gastos, lipad ng lipad eh. Di ba? So, pwede yung Constituent Assembly. Pero pinipilit nila na kinakailangan umupo yung Kongreso at yung Senado ng isa at boboto ng isa. Eh, natural, paano mananalo yung mga senador? 24 lang sila. 316 yung sa mga congressman. So, yan ho ang gusto nila. Kumbaga, pataksil, no? Gusto nilang baguhin ang saligang batas, kunyari, para makaganyak ng mga kapital, pero ang totoo niyan, ang talagang layunin nila ay mabago ang sistema ng gobyerno para manatili ang Marcos Romualdez Araneta. No to term extension! 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 Hindi lang term extension. Pagka nagtagumpay sila, automatic tanggal si Sara. Kasi mawawala yung posisyon ng Vice Presidente na inihalal nating lahat. Automatic mawawala yun. Presidente, magkakaroon ng Prime Minister. Wala na yung Vice President. So, importante na bantayan ito. Kaya nga, noong nagsimula yung kanilang panggagastos, yung maintindihan eh, kung ito talagang totohanan na People's Initiative at saka amendment sa saligang batas, ang dami lang tinatago. Sabi na noon, walang suhulan, walang bayaran. Sabi naman ng isang vlogger nila, hindi, honorarium yan. Yung tiga-agusan na vlogger nila. Na babae. Ano pangalan nun? Oo, pasyal na pasyal yun doon sa Kingdom. Pa-picture pa siya doon. Pero ngayon mukhang nagbabalik loob. Di ba? Kamakalawa, iba ng post niya. Baka nauntog na, okay lang. Ayos lang yun.
tao naman nagbabago, di ba? Oh. Pero, kita nyo, ang dami nilang estilo para malinlang. Ang word is linlang. Number 1, nagpaayuda sila. Kunyari, tatanggap kayo ng 3,000. Tapos, dadaan ka sa kanto, babalik mo yung 3,000, ang matitira sa iyo 300. Ganun ang ginawa nila all over the country. Oh. Tapos, nag-budget sila para matiyak na may plebisito sa COMELEC, 12 billion. Nag-budget ng 12 billion. Mismo si George Garcia, hindi niya alam, may 12 billion siya. O, di ba? Tapos, nag-budget sila ng 26 billion para sa DSWD. Mismo DSWD, hindi nila alam, may pondo sila. In other words, pabut sana kung 100,000 lang yung sinisafety nila eh. Billion. Gagawa sila ng hakbang, hindi lang para mabago yung konstitusyon, kundi pagkakapirahan pa. Hindi mo pera yan! 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 Ang daming nabisto eh. Diyan sa PI na yan. 12 billion sa COMELEC, 26 billion sa DSWD, at 127 billion sa DPWH. Hindi rin alam ng Department of Public Works and Highways na meron pala silang perang ganon. Pero lahat yan, pwede lamang ilabas sa pamamagitan ng tanggapan ni Speaker Romualdez. Yun ang nakalagay. Only to be released. Nakaw! Baka nakaw! Baka nakaw! Baka nakaw! Baka nakaw! Baka nakaw! Baka nakaw! Ako, nagsimula sa gobyerno sa DSWD. Alam ko by heart lahat ng programa ng kagawaran ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad. Yun ang Tagalog ng DSWD. Kaya, pati yung undersecretary, hindi alam na meron silang 26 billion. At ang nakalagay pa sa kondisyon, pwede lamang magamit yan ni Speaker Romualdez. Hindi ang DSWD. Ganon din po, yung pondong 100 billion mahigit ng DPWH. Eto pa, baka hindi nyo alam. Ang Speaker of the House ay si Ferdinand Martin Romualdez. Ang pondo, pag kinumpas ni Martin, lalabas yan. Pero hindi lalabas kung hindi ilalabas ng kanyang asawa. Ang chairman ng Committee on Accounts ay asawa ni Martin, si Yeda. Company Union! Sa madaling salita, ito ay conjugal corruption to its highest level. Open the books! 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 Imagine, pati yung dating sa malasakit. Yung pag nakasakit ka, tapos kailangan mo ng tulong, tatakbo ka ng malasakit, hindi na malasakit ngayon. Kailangan dumaan ka sa opisina ng lingap. Ay, anong tawag nung kanila party list? Tingog. Oh. Muna, kung magkasakit mo, matumog tingog. Oh. Tapos, ganyan kakapal yung kailangan nila. National ID,
barangay clearance. Murag wagi sila plano manabang ba? Boo! Boo! Hindi nyo pera yan! Hindi nyo pera yan! Hindi nyo pera yan! Hindi nyo pera yan! Simula po ang lahat. Noong magsalita ang dating Pangulo Rodrigo Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa. Simple lang ang panawagan ni Presidente Duterte. Let us be accountable sa tao. Sabihin natin, paano natin ginastos. Wala namang masama pera ng gobyerno yan. Basta't sabihin natin, paano nagastos, paano o saan ginastos. In other words, mag-liquidate. Doon ho sila na sumama ang loob. Buksan ang libro! 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 Alam nyo, yun ang problema. No offense meant sa mga kapwa ko Manileño o mga Tagalog. Pero sa tagal-tagal na naging presidente ni Digong, hanggang ngayon hindi pa rin maintindihan ng iba, lalo na yung mga politiko, yung Visayan humor. Pagkatapos po nung programang yon, napakinggan ko, napanood ko, nagpo-programa si Doc Lorraine Badoy at saka si Eric. Celis. Natural ho yun, pag nagpo-programa ka, may mga tip, may mga tumatawag. So nakatanggap sila ng tip about the travel allowance of Congress. Ang problema, si Eric nakatanggap, Ilonggo. Si Miss Badoy, gikan mangyapon ni Cotabato, Bisaya gyapon. So, pagkatanggap ni Eric, the Ilonggo in him, si Ilonggo na, makabaton ka sila. Paulinti. Damo kwarta sini, 1.8 billion. Kadamo-damo sa kwarta lilintian. So, ang pamangkot na gin gasto ni, sini, Tagalog, programa. Akala, ini-expose. Kasi pag sa Tagalog, ni literal mo yon, sa Bisaya pa, hasta naghanang kwarta, hindi mo sa paggasto. Di ba? Wala namang masama yun eh. Pero sa kanila, nung tinagalog kasi nitong dalawa, hindi inayos yung kanilang mga dila eh. Sinabi nila, uy, tanong natin, 1.8 billion? Paano ginastos yun? Saan ginastos yun? Sumama ang loob nila. Alam nyo bakit? Hindi dahil sa tanong. Dahil sa nabisto, ganun pala sila kalaki. Buksan ang libro! 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 Hindi na problema ni Digong. Minsan, pag gusto niya Tagalogin yung kanyang gusto sabihin, kasi Bisaya siya, Mistiso Waray, Mistiso Muslim, Mistiso Bisaya, nag-iiba. No? So, ang bungakala talaga, ang bungakala ko, 1.8 billion. Abay, nung lumaon nag-investigasyon, hindi pala ganun kalaki. 2.66 billion pala. Hindi mo pera yan! 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 Kaya tuloy, napansagan kayo na fake news. Kasi hindi tama yung kwenta nyo, 1.8. 2.66 billion pala. Kulang! Kulang. Ngayon, siguro narinig nila yung sigaw ng tao. Yung hindi mo pera yan na sigaw. Pinatawag nila yung stop
sa opisina ni EDA, ni Mrs. Romualdez, Committee on Accounts. Hindi totoo yung pinagsasabi ni Eric sa ni Lorraine. Ito, 39 million lang na gastos namin. O, di ba? Mas maganda. Maganda pakinggan, di ba? In other words, may nawawala pa na 2 billion and 27 million. Buksan ang libro! 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 Hanggang sa mabisto-bisto na kaya pala ang lalakas ng loob nila na hindi sumagot dyan sa ating panawagan na buksan ng libro kasi meron silang joint resolution number 10 na simple lang. Halimbawa, ginastos niya 34 billion. I hereby certify that I spent 34 billion. Sign, Congressman Manggagatas. Kasi yun lang ang kailangan. Certification lang. Yan ang pinapanawagan natin na hindi dapat nangyayari sa ating gobyerno. Kailangan talaga paliwanag nyo. Kasi karamihan sa mga nanonood ngayon ng mga empleyado, hindi nyo pa tatatanggap ang sweldo ninyo na pinalaki nung panahon ni Digong, inaawas na yung taxes. O, pagkatapos ngayon sila, wala, certification lang, simple lang. I hereby certify that I gave Tarpulano 1 million, period. Wala, ganun lang. So, yan o mga kaibigan, ang dalawang bagay na talagang ipinagpuputok na loob ng sambayan ng Pilipino. Yang pataksil na pagpapalusot ng People's Initiative na hindi naman talaga tayo ang taong bayan. Ang may gusto kundi sila. Pangalawa, itong sobrang corruption. No? Sobrang corruption. Ngayon ako, may edad na. Lapit na ako mag-70. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang nakita ng sibuyas, 750 pesos ang 1 kilo. Alam niyo kung bakit? Binibili nila pinakamalaking sibuyasan sa Mindoro. Ang hango doon, 11 pesos lang ang kilo. Bibili nila yan. Kasapakat yung mga trader na kasama nila. Ikakaon doon sa FTI. Pag wala ng supply sa paligid, sabihin na, short. Kailangan mag-import. O di siyempre, pipirma naman ng importation. Pero ang totoo niyan, hindi nag-i-import. Yung binili na ng 11, 15 pesos, ilalabas nila ngayon, pautay-utay. 200 pesos per kilo, 250, 300, 350. O sabi nila, kasi matagal pa bago dumating yung imported. Pero actually, walang imported. Kung may dumarating man, dyan sa Binondo, smuggle yan. Hindi po imported. Bulabog na! Bulabog na! Bulabog na! Bulabog na! Bulabog na! Bulabog na! Magandang gabi ho sa lahat ng mga magsasaka. Ha? Lalo na sa Central Luzon at sa Davao del Sur. Diyan ang gagaling yung maraming bigas. Primero, ang usapan, nangako, di ba? Tapos hindi na raw pangako, pinangarap lang. Di ba? Alam nyo, ang inyong abang lingkod ay isa pong magsasaka. Ang average production cost sa palay ay nasa 14 hanggang 15 pesos ang kilo. Ngayon, gusto nilang mangyari, patuyuin mo yan ng Class A, saka bibilihin ng 19 pesos ng NFA. Yun ang sabi nila bibilin daw ng 19. Pag kinuwenta mo yung gastos, simula pag-giik hanggang sa na-classify ng Class A, ang gastos mo, sobra 20 pesos na. So kahit nabili ng 19, talo pa rin ang magsasaka. Oh.
Ano nangyari? Kamakalawa. Kamakalawa. Nabunyag. Tayo hindi pwedeng pagbentahan ng gobyerno ng 25 pesos. Huwag ng 20. Hindi tayo pwedeng bentahan ng 25 pesos ang kilo. Dahil mahal nga ang bilhin nila. Pero anong ginawa ng NFA? Anong ginawa ng DA na dating hawak ni Bongbong Marcos? At ngayon hawak ng kanyang classmate, na ay kong banggitin kasi wala akong pruweba eh. Oh. Puro ba ito tubig? Walang coke? Ibinenta ng 25 pesos. Kanino binenta? Sa mga kaibigan din nila. Sa mga smuggler at saka sa yung kumukontrol ng bigas. Binenta nila. Tapos, pagpunta nyo sa palengke, gagawin noon, alam na alam ko ito eh. Sidro, kung nakikinig ka dyan sa Bukawi, nandiyan lahat ng bodega nila. Padadaanan yan sa kono para pumuti. Ibebenta ngayon ng well-milled rice sa halagang 60 pesos per kilo. Binili sa gobyerno ng 25. Pagkatapos, hindi, puti ang gusto ko. Oo. Hindi yan original. Thank you, MJ. So yan po, ang nagdudumilat na katotohanan. Kailangan matapos ito. Yes! Kailangan magwakas ito. BBM Sablay! 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 Ako, lumaki ako na at bininyagan na Katoliko, kandado, sarado, tinapon pa ang susi. Yung bang hindi ka pwedeng magreklamo. Ganun sa mga ano eh. Pero, ako nagpapasalamat. May iba rito, hindi naman KOJC, pero naniniwala sa pinaglalaban natin. Katunayan, ako, hindi naman ako masyadong sikat dahil sabi nga nila ng mga vlogger na Ensimada, laos na raw si Sonsa. Hindi naman ako nagyayabang na sikat pa ako. Tagal ko na retire eh. Kaya lang, nung nakita ko na kailangan pang manindigan, katulad nila Mr. Mutok, katulad nila Attorney Topacio, hindi pwedeng magsawalang bahala. Hindi pwede. Manindigan! 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 Hindi ba natin makukuha ngayong gabi yung ating panambitan? Alam ko, oras na lang ang binibilang, merong masisipa dyan sa Crocodile Farm. Mga magnanakaw, lumayas kayo! Mga magnanakaw, lumayas kayo! Mga magnanakaw, lumayas kayo! Alam mo, ang kaibahan nitong pagpupulong na ganito kaysa nung panahon namin nila Mr. Mutok. Noon, umaharang kami ng ng bala ng Metrocom.
ng MISG, at saka yung mga pambubugbog. Ngayon, tahimik, mapayapa tayong nag-aaklas. Ginagamit natin ang ating katwiran upang maibalik ang katarungan, ang kapangyarihan ng mamamayan mula doon sa mga taong may hawak ng kapangyarihan. Sa tao, sa bayan, ibalik ang 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 kapangyarihan. Doon po sa mga nakasubaybay na sa SMNI, simple lang ho, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yan ho, wala naman tayong ibang pinangarap. Ngayon, kung sakali man at yung ating lakas, yung ating bisig ay kulang pa, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa sapagkat ang panalangin ang numero unong sandata natin upang makamtan ang ating kahilingan. Ang Diyos, ang bayan, hindi magagabi. 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 Huwag po nating maliitin yung ating kakayahan. Yung mga nagsasabi, ano ba magagawa ninyo? Iilan lang kayo. Hindi po tayo iilan. Maniwala kayo sa hindi. Ako, yung 316,000 na followers ko, hindi po sila KOJC. Nasa likod sila. At kung kinakailangan na tayo ay magkaisang bisig at lumakad ng sabay-sabay upang ating makamtan ang ating minimiti. Sama-sama po ang Pilipino na mag-aaklas para sa kinabukasan natin. Tayo ay lalaban! 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 Alam nyo ba, sabi nga, ako ang pinakapaborito ko sa lahat ng church service ay yung praise and worship. Alam nyo bakit? Naniniwala kasi ako na ang sama-samang tinig na pag-awit at panambitan ay siyang dinidiig ng buong may kapal. Maraming salamat po.